kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais kong ika'y babalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais kong ika'y babalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais kong ika'y babalaing lubos, halina't ihandog ng mabuting ani, kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa lahat na nagkaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Pagpalain tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, ay dadako na po sa bahagi ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat po tayo tumayo, mga minamahal, magbigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. God bless you, the beloved preacher Lito Lumagi. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas ang kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, nagilang Diyos, maraming salamat. Sa dagila mga taong, alam mo sa amin, Lord, sa araw na ito, ang sinamasama mo kami, ito sabay sambahan, upang kami ay sumamba sa iyo. Magpasalamat at purihin ka, Panginoon. Salamat naman sa aming mga pagpupuri, pasalamat na nakarating sa trono ng biyaya sa kalangitan. Binuhos mo yung pasensya mo sa milit na. Thank you so much for the great revival, Lord. Thank you so much. We're not worthy, Lord, but you make us worthy and blessing before thy sight. Of course, to the first prayer, earned prayer and leading prayer of the beloved parents of the Lord, and beloved noble pastor, and pastor, Lord, beloved children. Thank you so much for their thoughts of labor of prayer for us, my God. And you always been with us, Lord. And I bind Satan, cast out hindrances in our midst, Lord. And with me, God, Lord, may we say in Jesus' name, amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mami na mahal, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs to our loving God. Lord, the same give double honor, respect to the dearly beloved noble evangelist, Lord Almeida. And we're also remembering, cherishing, and treasuring the blessed preaching and teaching, beloved Noble Pastor Almeida, beloved Stand Pastor, Dinagonmin, all beloved, and greetings to the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate church. To all of you, my rich brother and sister in Christ, sa lahat po natin mga webcast viewer, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Maminamahal sa oras na to, pag-aralan po natin ang itawag na the benefits of
faithfulness. Ang mga benepisyo sa ating katapatan. Dahil sa ating katapatan, tayo po'y pinagpala ng Diyos. Amen. Because of our faithfulness, so we've received blessing, different kind of blessing for our loving God. Kaya ito pag-aral natin ngayon ay mga benepisyo. Benepisyo sa ating katapatan na paglilingkod. Amen? Amen. Faithfulness to God, ng katapatan sa Diyos ay brings benefits such as divine protection. Pakinggan niyo po, ang katapatan sa ating Panginoon magdadala ng benepisyo katulad ng divine protection. Ano yung divine protection? Dakilang pagproteksyon sa atin. Amen? Pangalawa, it gives strength. Bigyan tayo ng kalakasan ng ating malapagnoon. Sa araw-araw na kalakasan sa ating pagtatrabaho, sa tayong paroon. Pangatlo, forgiveness. Ano yung forgiveness? Ang pagpapatawad at ang kapatawaran. Amen? Sa ating mga kasalanan. And sunod, purification from sin. Ano yung sabihin ng purification from sin? Ay gawin tayo ng Diyos banal. Amen? Amen? Ganin tayo ng Diyos banal sa ating makasalanan. Pinatawad na tayo upang tayo maging banal sa ating makasalanan. Sunod, mayroon pa sing na future reward. Mayroon tayong itawag na future reward. Ano bang future? Yung darating na mga gantimpala. Amen. Including, kasama dito ang eternal crown of life. Bigyan tayo ng walang hanggang korona ng buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Besides that, at may mga pangako, benepisyo, it also enables believers to face temptation. So, minsan, may darating sa atin ng mga temptasyon. Pagsubok sa buhay, pinahintulutan ng Diyos. It also enables believers to face temptation with the assurance that God will provide a way out. Palakpakan natin. Kahit may mga pinahintulutan ng Diyos sa may mga pagsulay, pagsubok dumarating sa ating buhay, ngunit may pangako ang Diyos. May assurance siya nga ang Diyos magbigay sa atin ng lugar na tayo makaiwas against temptation, against trial. Dahil ang Lord, that the assurance that God will provide a way out. Hindi tayo masirado ng kaaway. Hindi tayo mabalot ng kaaway. Hindi tayo magapos ng kaaway sa mga temptasyon, sa mga pagsubok sa buhay because may pangako ang ating Panginoon. Napakarami ng benepisyo ng ating Panginoon. Amen ba? Amen? Ilan ito ang benepisyo ng Diyos? Pag maging tapat ka, yung katapatan, mga milang itong nakatapatan, faithfulness, talagang dapat malaman ng Kristiyano. Maging tapat ka sa pagsamba, tapat ka sa pagbibigay, tapat ka sa kabanalan, tapat ka sa pagsunod sa lahat-lahat na kalooban ng Diyos. All His statutes, all His commandments, all His will, commandments, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Yun ang ituwag na faithfulness. At ano mangyari sa buhay natin, ano mangyari sa mundong ito, still, sabi dito, it also enables believer to face temptation with the assurance that God will provide a way. Palakpakan natin ang Diyos. Kahit na may mga temptation, darating sa buhay natin, mga pagsubok, kundi mayroon assurance ang ating Panginoon sa atin. Amin ba? Nga siya po ang mag-provide ng daan nga tayo makalabas dyan sa mga temptasyon at pagsubok sa ating buhay. Dahil ang katapatan natin sa Diyos magdadala, it brings benefits such as, marami, una-una, divine protection and strength, forgiveness and purification from sin, and future rewards, including an eternal crown of life. Sino tayo na pangakuan ng Diyos
ng korona ng buhay. Ngunit kasama po yan sa benepisyo na matanggap natin kung tayo'y tapat maglingkod sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, anong ibig sabihin ng una? Divine protection and strength. Sabi dito, protection and strength. Yun una nga matanggap natin ng benepisyo galing sa Diyos. Sabi dito, protection and strength. Divine protection. Ano ba ibig sabihin ng divine protection? Ay makadiyos at banal na pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. So God is faithful to strengthen and guard believers from the evil one. Ang Diyos kuno tapat na tayo palakasin at tayo bantayan. Amen. From galing sa kasamaan. Kung may mga kasamaan darating sa buhay natin, divine protection, God is faithful to strengthen. Palakasin tayo. Amen. And guard, bantayan tayo from the evil one. Sinong evil one? Demonyo. Bantayan tayo, palakasin tayo, hindi tayo maghina, hindi tayo matumba. Bantayan tayo, gwardyahan tayo palagi ng Diyos sa kaaway. Amen ba? Amen? Kaya wala ka dapat ikatakot. Kaya ang Diyos mayroong gitawag siyang divine protection. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13? 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Tesalonika, Kabanata 3, ang talata ay 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Palakpakan natin Diyos. But the Lord is faithful who shall establish you, strengthen you, and keep you from evil. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Amen ba? Kaya wala kang talo pag nasumpungan mo yung katotohanan. Grabe yun. Kung tayo tapat na maglingkod, may mga benepisyo. Tapat din ang Diyos sa atin. Amen? But the Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. Palakasin tayo, establishan tayo, at gwardyahan tayo ng Diyos, ilayo tayo sa masama. Kaya hindi tayo mapapahamak. Amen ba? Amen? Sunod, guidance through temptation. Pag dumating sa ating mga tukso, hindi mo may sabi ito the Lord enable us to face temptation. Pinintulutan ng Diyos ng Kristiyano haharap ng mga tukso, mga temptasyon. Ngunit hindi niya tayo pababayaan. He make a way out. He provide the way out. Hanggang tayo maka-escape. Ano sabi dito? Guidance through temptation. God is faithful to provide a way to escape for those who are tempted. Kaya nasa gitna ka ng temptation, sabi Biblia, God is faithful to provide a way of escape for those who are tempted. Ang Diyos mag-provide ng daan na tayo maka-eskapo. Amen? Amen. Nga sa oras sa gitna tayo ng temptation, palakpakan po natin Diyos. May pangako ang Diyos. Ngunit, bantayan natin ito. Huwag lang tayo gumaya kay Samson. Si Samson, pinakamalakas sa tao sa Biblia. Dapat powerful at kapangyarihan ang iyang kalakas, ang iyang strength. Ngunit si Samson, natukso, nagkasala, nawalaan ng lakas. Bakit? Na may pangako naman ng Diyos, God is faithful to provide a way to escape for those who are tempted. Si Samson, bakit siya natukso, nagkasala, nabihag ng tukso nga si Delilah? Dahil si Samson, he is playing into temptation. Si Samson ipaglaro sa temptasyon. Amen? Amen. Alam mo pala may temptasyon na sa harapan mo, ay dapat umiwas ka na rin. Hugong ka, pigil ka, huwag ka magpadala sa temptasyon. Upang
ang Diyos, bibigyan ka ng pamaraanan nga maka-eskapo sa temptasyon. Huwag ka may paglaro sa temptation. Samson, tempted by Delilah, he committed sin and he lost his strength, his powerful strength from the Lord because Samson is playing into temptation. Huwag kayo maglaro. Ipagsama sa mga tentasyon, umiwas tayo. Palakpakan po natin ang Diyos. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, ang talata ay 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao, datapwat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Palakpakan natin Diyos. Nabasa nyo ba? Samahan naman ng pag-ilag, pag-iwas, upang matiis natin yung mga tukso. Hindi dumating sa inyo mga anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Ibig sabihin, hindi magbigay ang Diyos ng tukso na higit sa iyong kahinaan. Matitiis mo to dahil hindi siya magbigay ng tukso na mas higit pa sa iyong makakayanan, sa iyong kahinaan. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot, hintulutan na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Ayaw mo sabihin na natukso ako, nadala ko sa kahinaan ko. Mali yun. Nakalimot ako, nagkula ako sa prayer. Mali yun. Dahil yung pangako na yung sa iba, yung sabi niya, hindi kayo bigyan ng tukso na higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan sa pag-ilag. Iwasan mo. Layuan mo yung tukso. Amen? Amen. Upang ito'y inyong matiis. Matiis mo kung ilagan mo, layuan mo ang temptasyon sa harapan mo. Pero kung yakapin mo yon, ay paano ka mag-iwas? Didikit ka na doon. Yun ang nangyari kay Samson. 3 times nag-attempt si Delilah nga tuksuhin si Samson. What is her purpose? Nagkinig ba kayo? Ang iyang purpose upang talunin si Samson. Yung kalaban ng mga Palestines. Kasi Delilah, Palestina. Kaya inakit niya si Samson, siya kagandahan. 3 times in the attempt niya, pinasok sa kwarto. Gitukso si Samson, gibula-bula. Imasa niyo yan. Samson, napakapugi mo, Samson. Laking tao mo, Samson. Hanggang nakatulog si Samson. Amen? Sabihin mo naman sa akin, saan galing yung lakas mo? Saan galing yung power mo? Amen? Amen? Kumbaga, giili-ili siya ni Delilah. 3 beses. Nakatulog si Samson, biglang gusto papatayin siya ni Delilah. Pero nagising si Samson. Thrice. Nung uli, dahil 3 beses siyang tinukso, nadala na si Samson. Kumbaga, yung puso niya napalambot ni Delilah. Nung pinatulog na siya, sinabi niya talaga, ang aking lakas nagmumula dito sa gitna kong buhok. Nung dito ba? Nung nalaman ni Delilah, ginawa niyang lahat ng paraan, kaya nalaman niya na. Hanggang nakatulog si Samson. Nung nakatulog si Samson, ginupit ni Delilah ang buhok sa gitna. Pagising ni Samson, nagtataka si Samson, wala na. Para siya ng gulay. Wala nang lakas. Hindi makabangon.
Si Delilah tumakbo na. Tumawa na. Kaya sinulong nila paggabi ang palasyo ni Samson. Wala. Naagaw nila, hindi na wala ng Samson. Kawawa Samson hanggang nabulag, namatay si Samson. May mga leksyon aral sa Biblia na dapat huwag tayo lumihi sa turo ng Biblia. May pangako ang Diyos na guidance through temptation. Pero kailangan sabi, sumunod ka sa Biblia, ano na kasi ganyan? Walang ibigay ang Diyos sa tao na tuksong hindi mo makaya. Dahil ang Diyos po ay gagawa ng paraan para iiwas ka sa mga tukso. Kalakip din na kailangan hindi, nga tukso, ibigyan niyo si hindi mo higit pa siya makaya. Nakikita ng Diyos yung limitasyon ng tao. Amen? Nakikita ng Diyos hanggang saan ang limitasyon ng tao. Hindi ka bigyan ng tukso na higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag. Lumayo ka, umiwas ka. Sabi ng Biblia, abstain from the appearance of evil. Ano abstain? Ilagan mo. Layuan mo ang mukha ng kaaway. Dalawa yan. Abstain from the appearance of evil. Din pangalawa, resist the devil and the devil shall flee from you. Resist. Labanan mo. Kung hindi mo kaya labanan, kay mas mahina ang iyong power kaysa sa kaaway. Hindi mo kaya i-resist. Hindi kaya mo i-resist. Suklan ng yawa. Kaya ang gagawin mo na lang, layuan mo na lang, ilagan mo na lang ang temptasyon ng kaaway upang ang Diyos gagawa ng paraan hindi nga matiis mo ang bawat temptasyon darating sa buhay mo. Para matanggap mo ang benepisyo ng pagpapala nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sunod, support in sufferings. Ano ibig sabihin support in suffering? Tulong sa mga kahirapan at paghihirap. Support in suffering. Ito po yung mga benepisyo pangako ng Diyos. Those who suffer God's will are encouraged to commit themselves to their faithful Creator who will sustain them. Amen ba? Amen? Amen. May pangako nga benepisyo ng Diyos sa mga tapat. Support in suffering. Kahit naghirap tayo, sa pagsubok tayo, sa kahirapan tayo, sa kagutuman tayo, sa kasalatan tayo, may pangako ang Diyos na tutulong sa oras ng ating kahirapan. Hindi tayo pabayaan sa Biblia. Those who suffer for God's will, ang lahat na nagtiis, naghirap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, are encouraged, dinadasig tayo. Amen? Encourage us. Ano encourage? Kailangan magpakalakas tayo nga ibigay natin ang buong buhay natin sa ating tapat na manglilikha sa langit. Will encourage to commit themselves. Commit. Ibigay natin ang ating sarili sa ating tapat na Diyos sa langit. At siyang pong mag-sustain sa ating buhay sa gitna ng kahirapan. Because of His sustainable riches and blessing. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. 1 Peter 4:19, nakasulat. 1 Peter 4:19. Isulat yung mga bersikulo, mga minamahal. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, ang talata ay 19. Kaya't ipagkatiwala naman na nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Palakpakan natin, Diyos. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit in the keeping of the soul to Him in will-doing, as unto a faithful creature. Sa lahat na naghirap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangan ipasakop natin, ibigay natin ang ating mga buhay kaluluwa sa pagsunod pa rin sa mabuting kalooban ng Diyos para sa ating tapat na manglilikha.
Hindi kasi maraming Kristiyano, pag may pagsubok kahirapan na, imbis lalapit sa Diyos, imbis i-commit ang buhay para sa Diyos, ang ginawa, lumalayo tuloy sa Panginoon. Lumalayo. Saan mo punta? Sa albularyo, sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, sa mga friend. Kaya, lalo ang sanlibutang tao, wala may tulong sa atin. Dahil di nila maintindihan ang buhay ng Kristiyano. Lalo kay persecute. Sabihin pa nila, sabi mo, miracle proceed, buhay ang Diyos makapangyarihan. Nagpagaling ka ng dama, nagbabago na mo, nagpapala. Bakit ngayon? Ano nangyari sa buhay mo? Naghihirap ka. Hindi lang maintindihan. So, how could they bring them to the Lord? Nga masira natin sa iyo, na sa oras sa kahirapan mo, doon ka nagpunta sa kanila. Dapat ipakita natin, kahit sa kahirapan tayo, mga pagsubok tayo, hallelujah, wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang Diyos lamang sa langit. Nasabi ng Biblia, ikaw na nagtiis, naghirap, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat ibigay mo. Ipasakop mo ang buong buhay mo sa ating Panginoon para sa ating tapat na maglikha sa langit. Pagkatapos yan, pagpapalain ka ng Diyos. Dahil pangako niya ng ating Panginoon, support in times of suffering. So makita ng kapitbahay mo, makita ng kamag-anak mo, makita ng mga friend mo, grabe yan, wala dati makain yan. Grabe hirap yan, may mga karamdaman yan. Pero ngayon makita mo, grabe, dubli-dubli na yung sasakyan, pinagpapala na. Bakit? Maluwalhati nila ang ating Diyos na pinaglingkuran. To prove ng Diyos natin buhay at makapangyarihan. Totoo ang salita at mga pangako niya. Kung doon ka pumunta sa mga tao ng Diyos nila sa simento, bato at kahoy, hindi ka makatulong sa ngayon. Pumunta sa mga albularyo, mga quack doctor, mga demonyo yung mga Diyos nila. Wala ka ibang pupuntahan. You commit yourself to a loving God, our faithful Creator. Siya lang ang makatulong sa atin. Dahil pangako niya, support in times of suffering. That is the benefits of faithful brethren, servant of God. Palagpagan natin ang Diyos. Sunod, number 2. Ang pangako niya, benepisyo ng Diyos is forgiveness. Forgiveness and purification from sin. Sabi ito, forgiveness and purity. Kapatawaran o pagpapatawan at maging madalisay ang ating puso. Kung baga sabi sa'yo, maging putli. Forgiveness and purity. Palakpakan mo natin, Diyos. Yung forgiveness and purity. Kaya tayo nagkukulang, nagkasalang kamali, still, may pangako ang Diyos. Kaya humingi tayo ng tawad, pagsisi tayo, patawarin tayo ng Diyos. At kung marumi man yung puso mo, gawin ng Diyos, banal ang puso mo. Dalisayin ng Diyos yung puso mo. Pangako na, binipisyo yan na sa ating katapatan. Gabi ang problema natin, gabi ang pagkakamali, panghinaan natin, apan hindi ka umiwas sa Diyos, hindi ka tumalikod sa Panginoon. Still, patuloy ka pa rin, lumalapit sa Diyos. You're always cleaving to the Lord. Lumalapit ka pa rin sa Panginoon. So may pangako ang Diyos sa atin, kapatawaran sa kasalanan at dilisayin niyang puso natin. Pagdating ng panahon, makita mo na mahal pala tayo ng Diyos. Dahil sa unahan pa lang, may pangako na siya. Forgiveness and purity. Palagpagan natin. Everybody seems to know. Forgiveness and cleansing. Another word of purity is cleansing. Nilinisin tayo. Forgiveness and cleansing. If believers confess their sins, God is faithful and just to forgive them and purify them from all unrighteousness. Kung ang mga mananampalataya, magkumpisal sa ilang kasalanan sa Diyos. Ang Diyos daw tapat. Tapat, faithful, just, matuwid to forgive them, mapatawarin sila, and purify, dalisayin ang ating puso. Galing sa nagawa nating mga kalikuan, mga pagkukulang, unrighteousness. John 1:9, pakibasa. 1 John chapter 1, verse 9. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan,
Kapitulo 1, ang talata ay 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Palakpakan natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Diba maliwanag ang Biblia? Amen ba? So grabing benepisyo ng katapatan. Kaya patuloy lang tayo maging tapat. Amen? Kahit balik-balik rin tayo ng panahon, ano mangyari sa buhay natin, tandaan nyo palagi ang pangako ng Diyos. There is benefits of righteousness. Sunod, spiritual sanctification. Spiritual sanctification meaning spiritual sanctification. God's faithfulness ensures that He will sanctify believers and keep them blameless until the return of Jesus Christ. Ang spiritual sanctification, mga minamahal, ay pagpakabanal. Ang atong spiritual gawin ng Diyos, banalin niya. Isanctified niya. Ang sanctification galing sa karumihan, linisin ng Diyos. I-purify niya din, isanctify tayo para tayo ay maging banal sa harapan ng Diyos. Yan, pangako ng Diyos yan. God is faithfulness ensure us. Nangako ang Diyos sa atin. Niya siya po ay, He will sanctify. Ibalaan niya tayo. Linisin niya tayo. Dalisayin niya tayo. At ilayo niya tayo na mawala tayo mga dungis. To keep the blameless. Walang dungis, walang kapintasan. Until the return of Jesus Christ. Hanggang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung walang pangako ang Diyos, benepisyo ng pagkapatapatan, walang madalas rapture pagdating ng araw. Kaya dadaan ka muna doon, iwas ka sa pagsubok, temptasyon para maging mapatawad ka, maging malinis ka, magbago ka mula ang kahinaan mo, then may pangako ang Diyos. Then tayo po ay tapat ang Diyos, nangako siya, na tayo po'y gawing banal, ipagbanal niya tayo, o ilayo niya tayo, nga wala tayong, maging walang dungis tayo, walang kapintasan, malinis tayo sa harapan ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya kung hindi tayo malinis, tayo masanctify ng Diyos sa kanyang pagbalik, when the last time of God will sound with the voice of the archangel during the rapture, hindi tayo madal sa langit, mga minamahal. Kaya magpasalan, patuloy lang, paglingkuran mo ng Diyos, tapat lang, paglingkod kaya nga naman, sa dulo, sa tumoy, may benepisyo na tayo matanggap sa ating mahal na Panginoon. Until sa pagbalik ng Panginoon, isanctify, banalhin tayo ng Diyos. Marami man tayong kahinaan, di ba? Marami tayong pagkukulang, marami tayong lapses. But still, nakikita nyo yan. Ang Diyos tumutugon pa rin sa ating dalangin. Ang Diyos nakikinig pa rin sa ating dalangin. Ang Diyos in times of sufferings, mayroon sa pangako, support. May tulong siya. May protection siya. May gabay siya. Dahil pangako ng ating Panginoon. Di anak na tayo ng tinumbo siya tayo ng ating Panginoon. May gusto niya, masanctify tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Hindi masayang ang ating sakripisyo sa paglingkod sa ating Panginoon. God is faithful, by whom He were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ. Napakabait ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Spiritual sanctification. Pag-ibasa, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 up to 24. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 5, ang talata ay 23 at 24. Sa 23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos. Amen. Din ang kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin, Diyos. 24. Tapat yaong sa inyong tumatawag, nagagawa rin naman ito. Palakpakan. Tapat ang Diyos dahil sa ating tumawag. At gagawa naman siya nito. Tayo po'y tawinawag ng Diyos. Pakabanalin tayo. Buong espiritu, buong kaluluwa, buong katawan. Palakpakan natin ang Diyos. And a very God of peace, sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit, buong espiritu,
soul, and body be preserved. I-preserve ng Diyos. Blameless, walang kapintasan, walang kasaway, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya patuloy lang, kapatid. Tumba-tumba tayo, madapa tayo, bangon ka pa rin. Pumunta ka pa rin sa sambahan, sambahin mo pa rin ang Panginoon. Ipakita mo yung katapatan mo. Your faithfulness. Katapatan ang tawag yan. Katapatan. Tapat ka. Pag nakita ng Diyos ang katapatan mo, mayroon siyang benepisyo na pangako at may matanggap tayong maraming benepisyo. At ito na yung ating pinag-aralan ngayon. Amen ba? Amen? Yung sunod, benepisyo of faithfulness ay there is a blessing. Reward and blessing. Itawag na future reward. Ito po. Your future reward. Future reward. May pangako ang Diyos. Anong future reward? Darating ang panahon na gantihan tayo ng ating mahal na Panginoon. Future reward, the faithful are promised eternal life and the crown of life for remaining faithful even unto the end. Pakinggan nyo ha. The faithful, ang future reward, future in the near future, darating ang panahon. The faithful, ang mga faithful tapat are promised eternal life. Yung mga tapat, pinangakuan tayo ng buhay na walang gan at korona ng buhay. Korona ng buhay. Yung last mga ilang araw, nagkantis yung Miss Universe Beauty Pageant. Nakoronahan ng pinakang magandang babae sa lupa, yung taga Mexico, yung Pilipinas, pang-apport lang ata. Ang binikinuruna sa kanila, silang kagandahan lang sa lupa. He won and crowned to be a Miss Universe. Ngunit ang pangako ng Diyos sa atin, ano yon? Walang hanggang buhay at korona ng buhay. Sa mga nanatiling tapat. May kadugtong oh. The faithful are promised eternal life, iba pa eternal life. Pagdating sa langit, mayroon ka pang korona ng buhay. For remaining faithful. Yung nanatiling tapat. Nanatili. Remaining faithful. Wala nangako ang Diyos ng buhay na walang gan at korona ng buhay sa mga pagganong-ganon ng Kristiyano. Ngayon, nandito, bukas, wala na. Isang linggo, kumplitong pagsamba. Sunod linggo, wala na. Ngayon, nagbigay, sunod ng nakaw na. Ngayon, banal. Bukas, marami ng kolorite. Yun ang ibig sabihin, hindi continuous ang ilang katapatan. Ang sinasabi dito, na faithful, ang mga tapat ay gipangakuan ng buhay na walang gan at korona ng buhay for remaining faithful. Nanatili nga tapat even unto death. Kahit hanggang kamatayan. Manatili ka bang tapat hanggang kamatayan? Anong isagot nyo sa akin? Manatili ba tayong tapat hanggang kamatayan? O konti lang sumagot. Iba takot mamatay. Bahala na magkasala. Bahala na mag-backslide, pa-impyerno, basta hindi lang mamatay. Compromising to the devil. Compromising to the world, compromising to sins. Hindi po yan ang faithful. Ang tapat, sabi dito, manatiling tapat kahit hanggang kamatayan. Sila lang ang matanggap ng buhay na walang gan at korona ng buhay. Revelation chapter 2 verse 10, pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talata ay 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na inyong malapit ng tiisin. Amen. Narito,
malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Palakpakan natin, Diyos. Darating ang panahon, susubukin ng dyablo ang Kristiyano. Huwag mong katakutan. Do not fear. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Darating ang panahon. May mga darating ang panahon nga mahirap, nga malapit na daw nating tiisin. Narito, malapit nang ilalagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Itong pantayan natin. Iilan sa inyo. Malapit ang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Gapusin ni Satanas. Upang kayo'y diretso masubok. Upang kita masubok. Subukin tayo. Nakikinig ba kayo? Upang tayo masubok, subukin tayo. May ilan dito malapit ang hilagay ng dyablo sa bilangguan upang masubok. At magkaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Kahirapan, kapighatian yon ang ibig sabihin. Ngunit, ang dugtong na salita, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Baka pagsubok sa'yo ng demonyo, bilangguin ka, bibitaw ka na. Takot ka na, ayaw ko na. Okay lang, susunod na ko siyo, Satanas, susunod na ako. Hindi, wag lang mo ako pahirapan. Yun ang ibig sabihin. Ngunit magtapat ka hanggang kamatayan. At bibigyan kita ng putong ng buhay. Yung manatili hanggang kamatayan, bibigyan ng putong ng buhay. Pero hindi ka pabayaan ng Diyos na mamatay. Kaya kung mamatay ka, saan niya pa ibigay yung putong ng buhay? Biging, subukin ka lang kung you're willing to die for the testimony of the Lord. Pag nakita ng Diyos, you're willing to die for the testimony of the Lord, hindi ka mamamatay. Bakit? Proteksyonan ka ng ating Panginoon. Dahil bibigyan ka pa ng putong ng buhay. Palakpakan natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya yung Miss Universe, sa napakarami nila, siya man ang nanalo, siya lang ang nakatanggap isa ng corona ng pinakamagwandang babae sa lupa. She won the beauty pageant being a Miss Universe. Lupa lang yun, pang lupa lang. Ang sa atin, pagtapat ka hanggang kamatayan, putong corona ng buhay. Mapalakpakan ba natin Diyos maminamahal? Everybody say, praise the Lord! Grabe yung pangako ng Diyos. Future reward for those who faithful. Future reward for those who faithful servant ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Sunod, mayroong Panginoong abundant blessing. Sa dulo may abundant blessing. Abundant siyang pagpapala ang matanggap ng mga Kristiyano. Abundant blessing. Anong abundant blessing? Grabe. Gaawas-awas, sobra-sobra ng mga pagpapala. The faithful are promised to abound with blessing. Pangako ng Diyos pala. Pag nakita niyo sa itong katapatan, patuloy lang tayo magpatapat. Grabe. Ngayon, naghirap ka pa. Pagdating ng panahon, may pangako ng Diyos. Sa mga tapat, gipangakuan nga, mapupuno, sobra-sobrang pagpapala, matanggap na sa Diyos. Abound. Abound with blessings. Sobra-sobra nga mga pagpapala. Sino nakatanggap dito ng sobra-sobra nga pagpapala? Ha? Sinong hindi pa nakatanggap ng sobrang pagpapala? Lahat na pala nakatanggap ng sobrang pagpapala. Saan na yung mga pledges nyo?
Wala pa man. Sinabi nyo ngayon nakatanggap na kayo ng sobra-sobrang pagpapala. Dapat yung pledges natin dito, sobra-sobra rin. Wala pa Problema pa namin ngayon. Sa Monday, pupunta na ako ng Liceo to settle down our balance payment. May 30,000 pa tayo na balance sa binyo sa gym. Kumuha pa tayo ng willed wall, another 15,000. So mayroon pa tayo ibang babayaran doon sa mga concession. Marami pa. Kita mo? Then, magbabayad din ako sa kinuha namin ng Packlans, almost 90,000 yung balance. Kasi 3,400 pieces ang Packlans. So, malaki pa. Plus, 114 round-trip ticket ng beloved children. Dahil 7 sila. 7 piraso sila. Sabi nyo, pinagpapala kayo ng abundansya. Sumigaw ba ya ka mo? Narinig ng Diyos yung pagsigaw nyo. Lakas ng sigaw nyo Sino nakatanggap ng abundansya pala? Amen! Nakarating sa Diyos yun. Inaasahan ko yung inaasahan ng Diyos. Inaasahan ng Diyos yung pagsigaw nyo na ikaw ay nakatanggap ng sobra-sobrang pagpapala. Kailangan maibigay mo na ngayon, mamaya, bukas, para lahat nating masitol down na natin yung ating mga balance. Amen? Amen. Almost 200,000 pakapin mahigit ang ating balance. Ulitin ko Sino nakatanggap ng sobra-sobrang pagpapala? Wala na. Natakot na. Nagtutal lang ako, natakot na. Nakalimutan nyo na pala yung benepisyo na pangako nyo sa mga tapat. Yung 200,000 mahigit, isang tao lang po yun kung tutuusin. Pero nagpasalamat din kami sa mga kapatiran nga talagang remaining faithful, na natiling tapat. Noon pa hanggang ngayon, hindi nagkukulang. Bigay na bigay ng mga tithe-offering nila, mga pledges nila. Ng iba naman, nalungkot ako dahil dating binibigay malaki. Ngayon, ang binigyan lang, maliit. Hindi na siya naging remaining faithful. Dapat sa tagal nating paglilingkod, nasabi ito, ang remaining na natiling tapat lang ang pinangakuan ng buhay na walang gan at kuruna ng buhay. Bakit kung sa Bisaya, nagkang-a ang inyong katapatan? Dapat habang tumatagal tayo naglingkod sa Diyos, 34 years ng CDO, from the start of this ministry, dapat lalo lumalaki at lumalaki ang iyong katapatan. Nagmumultiply. Nagmumultiply. Yung puno ng pakapaya, maliit pa, wala pa yan. Habang lumalaki, tumataas, dumadami ang bunga. Hindi napupulakan yung bunga. Isipin, mataba at natili yung puno ng tapat. Ang Kristiyanong tapat habang tumatagal na tumatagal, umi-increase, lumalaki ang kanyang pagbibigay. Bakit? Nanatili siyang tapat. Dahil gusto niya magkaroon ng buhay na walang gan at putong ng buhay. Kasama yan sa ating katapatan. Our faithfulness. Katapatan. Ang atong pagkamasinugtanon na magpabilin, na natili, hantod karon. Dahil may pangako ang Diyos niya, future reward. Future, in the near future.
May pangako ang Diyos. Faithful promise, eternal life, and crown of life who remain faithful even unto death. Hindi naman tayo mamatay. Mabuhay tuloy tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Magibasa, Brother Boards, Proverbs chapter 28, verse 20. Praise the Lord. Sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 28, ang talata ay 20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Amen. Ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Praise the Lord. Nako. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Delikado pala, oh. Pinabang nagmamadali ka na yumaman, paparusahan ka pa pala. Pero kung nanatiling tapat, dahan-dahan, hinay-hinay, little by little, step by step, moving forward, lumalaki, nag-increase ang ilang katapatan, pagbibigay, sabi ng Biblia, mananagana sa mga pagpapala. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman, walang pagsalang parusahan. Ang ibig sabihin niyan, may mga tao kasing 1D millionaire. Gusto niya maging milyonaryo siya agad, maging milyonaryo siya, kaya gagawa ng kalukuhan. Tingnan mo nangyari ngayon sa ating gobyerno. Gusto lahat nila maging milyonaryo, maging bilyonaryo sa isang iglap. Pinagnanakaw nila yung mga pera ng gobyerno. Puro ghost project. Ngayon, sabi ng Biblia, pagsalang, paparusahan sila. Yung engineer, yung isang engineer, yung head doon sa Bulacan, yung nakapit yung kwarta, halos 300 million. Mabuti, binalik yung 110 million. Kaya sabi ng justice, may utang pa siya, kulang pa. Kahit nagbayad na siya ng ganon, binalik niya, kulang pa rin. Hindi pa rin siya ma-justified, mapawalang sala, paparusahan pa rin siya. Gusto kasi maging bilyonaryo kagad eh. Kaya yung lahat nila mga kayamanan pinagbabawi ng gobyerno. Yung mga matinding mga sasakyan, hindi basta mga galanting ng mga car, hindi basta-basta. Pinagbabawi ng gobyerno. Tama talagang Biblia. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman. Walang pagsalang. Parurusahan siya. Hindi ka nagbibigay, di para yumaman ka. Hindi ka yayaman. Bakit? Hindi ka nagbigay sa Diyos. Kaya ang pagbigay, ang siyang pagtanggap. Ang paghatag ay pagpapala. Hindi ka nagbigay, ay hindi ko magbigay kay mabawasan yung kwarta ko. Hindi ko dagdagan yung pledges ko, yung mabawasan yung kwarta ko sa bangko. Hindi ka nagbigay, paano ka palanginan? Kasi sa Biblia, iba. Give and take. Magbigay ka at ikay bibigyan. Pag wala kang binibigay, hindi ka bibigyan. Pakinggan nyo ang salita. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, hinasuksik-sik liglig, ibigay ng Diyos balik sa iyong sabakan, kandungan. At kung gaano kadako, karami ang binigay mo. Paminaw ka mo. Gaano karami? The measure you met, it shall measure to you again. So kadakhan sa karami na yung ibibigay, sukatin ng Diyos, at yan po rin kadami ang ibalik sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang lugi
sa ating mahal na Panginoon. Dahil susukatin ng Diyos, titingnan ng Diyos kung gaano kalaki ang iyong binibigay sa Kanya. And the Lord will give unto your bosom. Ibalik ng Diyos. Ibig sabihin, sa Panginoon, wala kang talo. Ayaw magbigay, dahil nag-iipon ng pera, nagmamayaman ka. Sabi ng Biblia, sa walang pagsalang, baka maparusahan tayo. Kung bukas ang palad mo, kinukuha mo yung pera mo sa bangko, diri mo iniimpok sa Panginoon, diri mo dinideposit sa church. Lalo ka pagpapalain ng Panginoon. Bakit? Ang Panginoon ang magbalik sa iyo ng makalibong pieces. Nakatulong ka sa pangailangan ng church. Isa kang gintong puso, may bulawan na puso na ginamit ka ng Panginoon. Ikaw ang ginamit ng Diyos para matapos ang problema ng iglesia. I know the Lord speaking to you right now. Kinakausap kayo ng ating Panginoon. Pag kinakausap ka, sinutoktok ka sa puso, huwag mo patigisan ang puso mo. Kaya pagbuksan mo yan, you open the door of your heart, that the Lord knocking at your door of your heart. The Lord, pangako niya, abundant blessing. Abundant blessing ang ibuhos ng Diyos sa buhay mo. Ang tapat na tao mananagana ng mga pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman, walang salang pagsalang, paparusahan ng Diyos. Tahimik man. Meron ng Diyos assurance of hope. Assurance of hope. May assurance, walang pagbabago na pag-asa ibigay ng Diyos sa atin. Because God's unchanging nature. Ang Diyos hindi nagbabago. Walang pagbabago ang kanyang puso at pagtingin sa mga tao. Kung ikaw ang Kristiyano ay ikaw ay hindi katapat. When the believers are faithless, God remains faithful because He cannot deny Himself. Tandaan nyo God unchanging nature. Bisan pa kuno ang mga manampalataya, hindi daw tapat. Nakikinig ba kayo? God remains faithful. Ang Diyos natiling tapat because He cannot deny Himself. Hindi niya ma-deny ang kanyang sarili bilang Diyos na may pangako siya that I will never leave thee, nor forsake thee, nor fail thee. I will go before you and I always there. And he never failed one word of His promise. Lahat na salita niya, hindi niya pinibibiguin. Lahat na sabihin niya, sasabihin niya. Kaya hindi niya ma-deny ang sarili. Kahit tayo, hindi tayo tapat daw. Hindi tayo tapat. Nanatili ang Diyos na tapat. God remains faithful because He cannot deny Himself. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Mga minamahal, napakabait ng Diyos. God's unchanging nature. Even when believers are faithless, God remains faithful because He cannot deny Himself. He's a source of hope. The faithfulness of God is a source of hope. And it is dependable characteristic that He will not fail His promise. Dependable, maasahan nga katangian sa Diyos. Maasahan mong katangian ng Diyos. Hindi niya tayo bibiguin. Pati kanya mga pangako. Kung ipakita natin ang ating katapatan, grabe, sobra-sobra nga pagpapala ibuhos ang Diyos sa ating buhay. Pakibasa. Yan na lang ang last. Praise the Lord. Sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 2, ang talata ay 13. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya ay nananatiling tapat sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. Amen. Hebrews 10:23. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata ay 23.
na ating ingatang matibay ang pagkakilalas ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Huwag tayo mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. He's a source of hope na ating ingatang matibay ang pagkakikilala sa ating pag-asa. Ano yung pag-asa? Pag-asa Diyos upang huwag mag-alinlangan. Huwag kayong mag-alinlangan. No, huwag mag-doubts kung anong dapat yung gawin para sa Pinoon sapagkat tapat ang nangako. Sinong nangako? Ang Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Hindi niya tayo pababayaan because it is undependable characteristic of God. It's a source of hope and it is the dependable characteristic that He will not fail His promise. Mayroon siyang maasahan ng katangian na hindi niya tayo pwede bibiguin dahil tapat siya sa kanyang pangako. Although we're not faithful, tapat sa pangako. Hindi pwede i-deny ng Diyos ang kanyang mga salita, pangako. Ipakita natin sa Diyos na tayo tapat upang yung abundant blessing na pangako niya matatanggap natin at pagpapalain tayo ng Diyos. In times like this, mga minamahal, nangailangan tayo ng iyong katapatan, pagtulong sa gawain ng Diyos. Ipakita natin. Because He has a promise to us. Benefits of righteousness. Sing it, hallelujah. Awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mong pangako, Lord. Kahit masumpungan mo kami nga hindi tapat, ikaw ay nanatiling tapat. It never fails me in all my days. I've been held in your hands Ulusapin natin yun. from the moment that way Buksan yung puso nyo sa Diyos. until I lay my head. Kinakatok na Diyos yung puso nyo. I will sing of the goodness of God. Pag-itat ang katapatan natin sa I Panginoon. love you, Lord, for your mercy never fails me. Your mercy never failed me. All my days. I'll be held in your hand from the moment that I wake Moment when I wake up until I lay my until I lay my head. head. And I will sing Of the goodness the goodness of God. It's all my life, you have been faithful. It's all my life, you have been Jesus. so good. Jesus. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Your voice, Maningkamot. you have led me through the fire. Hope mabati ang presensya. In darkest hour, Napuspos. you were close like no other. I know you as a father. I know you Jesus. as a friend. And I am lived in the I will sing the goodness of God. With all my life, you have been faithful. And all my life you have been so. So good. With every breath that I am able, And I will sing
Jesus, Daddy God. Right there, I give you everything. And all my life you have been faithful. And all my life you have, my love, you've been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Jesus, sing it more. The Lord's ababuhay. Ika'y mabuti magpagkalat ba? Agad akong pinabubuhay. Tapat ka sa bagbuhay. Ika'y mabuti magpagkalat ba? Agad akong pinabubuhay. Ulitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Sing it. Hallelujah. Mga minamahal, minagpala tayo. Dahil may tao ng Diyos, noon pa man nagsakripisyo ng panalangin, pag-aayuno para sa atin. Dahil sa katapatan ng ating beloved parents in the Lord, naging panag-igin ng example sa ating iglesia ay ilang katapatan, sinceridad. Maraming Kristiyanong pinagpapala sa ministeryo ito. Dahil totoo yung mga salita na pinangala. Maging kami man na mamanggagawa, mahal. Dahil sa katapatan nilang pagtuturo, nakita namin ang halimbawa, itong tumulak din sa amin, na kami maging tapat maglingkod sa Diyos. Bagamat mahirap ang buhay manggagawa. Kita namin sa katapatan, ating beloved parents in the Lord. Sapat ng mga panahon na pinakita na sa amin, ginugol nila, nagkakapiling namin sila. At hanggang ngayon, nasa langit na sila. Ito po'y nanatili sa puso naming sariwa. Their legacy of faith and sincerity and faithfulness in serving the Lord. Sa ilang mga panalangin, kaya hindi nagtatamasa tayo ng pagpapala. Kaya manatili lang tayong tapat, mga minamahal. Hindi magbabago ang puso natin. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang ugali. Hindi tayo tapat na natili siyang tapat. Ngunit kung tapat tayo, abundansya ang pagpapala. Hallelujah! Salamat sa ating mga pastor, mga madir, sa walang mga sawang bunga ng ilang mga panalangin sa atin. Pinagpala tayo. Kaya manamahal, magsisi tayo. Itong dahilan kung bakit na-celebrate natin ito dahil sa ating Panginoon. Ang katawan na durog sa krus ng Kalbaryo. Yung dugo na dumabas sa iyang mga katawan. Ito nagpapatawad sa atin.
Humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Alam mo ang aming mga ginagawa. Alam mo yung aming isipan. Alam mo yung aming puso. Alam mo lahat. Wala may tago sa iyo. Kaya sa mga oras na to, humingi kami ng kapatawaran sa Lord. Sa lahat namin nagawa, ng kalikuan, kahinaan, pagkakasala sa iyo. At sa oras na to, gawin mo kaming karapat-dapat. Please, sanctify our heart. Purify our heart, Lord. Cleanse our heart, Lord. Pagmadaluyan mo kami ng pagpapalang espiritual habang nalaala namin ang iyong katawan na bayubay sa Kalbaryo. Nadurog dahil sa amin ang iyong dugo, manalaytay sa aming mga puso. Ito maghugas, magpatawad sa aming mga kasalanan. So dalangin namin, parang spirits in the Lord, in Jesus' name. Hawakan yung tinapay, mga namahal. Hallelujah. Sabi dito, sa palagi nating kinakain ng tinapay, iniinom ang kupa. Pinapakita natin ang kamatayon ng Panginoon at sa kanyang pagbalik. Kaya sa magitan nito, ang sino mang kakain ng tinapay at inom ng kupa na hindi karapat-dapat, magkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Ang kada isa mag-examine ng ilang sarili bago sila kumain ng tinapay at uminom ng kupa. Kaya ang kakain at uminom na hindi karapat-dapat, kakain at inom ng kasiraan sa ilang sarili, wala na binibigyan diin halaga ang katawan ng Panginoon. Itong dahilan kung bakit marami nang hina, marami nagkasakit, at maraming nangamatay. Sagrado ito, mga minamahal. Hindi natin gawing biro ito. Totoong pagsagawa, totoong pagsisisi, totoong pagpartik ito. Kasama ito sa pagpakita ng katapatan natin sa pagsunod sa Diyos. Hawakan yung tinapay. Basta nagpasalamat na siya. Kanyang tinipig-tipig ang tinapay. At sinabi, kainin niyo ito, itong katawan ko na nawasak dahil sa inyo. Kainin niyo to sa mga alaala sa akin. Kainin natin. Hallelujah. Hawakan natin ni Obas ang kupa. Pagkatapos sa hapunan, kaya ginawa ang kupa at sinabi, ito ang kupang Bagong Testamento sa aking dugo. Gawin niyo ito at inumin sa palagi sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Salamat, Lord. Salamat sa katapatan sa amin, pagpapatawad. Kahit minsan masubukan mo kami hindi tapat, nanatili kang tapat sa amin. Yung totoo yung pangako, mapatawad sa amin. Hallelujah!
dapat kayo purihin ka, Lord! Purihin ka! Siya'y namatay upang tayo'y matubad. Ang katawang pinayubay at ang dugo para sa ating kaligtasan. Iyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubad. Yan ang katawang pinayubay at ang para sa ating Singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mga minamahal, pinagpala tayo ng Diyos. Marami siyang benepisyo kung tayo tapat maglingkod sa Kanya. Kahit panganay tayo tapat, nanatili siyang tapat. Hindi pwede magbabago ang kanyang mga salita. Siyang ating pag-asa, siyang lahat sa ating buhay. Suklian natin ang katapatan ng Diyos sa ating ring katapatan sa paglingkod. Upang yung abundansyang biyaya pagpapala mabigay sa ating buhay. Mami na mahal, habang naramdaman yung presensya, kausapin niyo ang Diyos. Itaas ang kamay niyo, kausapin niyo. Manalangin kayo. You make a prayer, petition to God while you feel the holy presence of God. Talk to Jesus. Kausapin mo siya. Masinsinan. Manalangin ka. Abang pinapatanggap mo yung ating mahal nga bisita. Taas ang kamay mo, sister. Ipiyong ang mata. Sabat ka sa akong pangamuyo. Lito ka ni. Amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus. Ginoo, salamat. Si imong gugma, alang ka nako. Ginong Isus, pasaylo ako sa lahat na akong nahimong sala. At gidawat ko ikaw nga kung personal nga mangluluwas. Diyos o gari sa akong kinabuhi. Luwas ako Ginoo, patitibo kong banay sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat Lord sa kaluluwa ang idala mo siyang paanan ngayon. Patawarin mo siya, luwasa siya. Ligtas mo siya, buong pamilya niya. I-multiply mong kaluluwa sa kanyang pamilya nga madalas yung paanan, Lord. Pagalingin mo siya sa lutasin mong problema. Give me a miracle, Lord, in your life, Lord. To the first pastor, in Jesus' name. Amen. Pasalod, hallelujah. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Manalangin tayo lahat, mami na mahal. Manalangin tayo. Opo, nakilang Diyos. Amang banal sa matamis at magabrang pangalan ng Jesus. So, nadalangin namin, dearest beloved parents in the Lord, bala Panginoon. Sa mga sandaling ito, alam namin, tinugon mo ng dalangin namin. Pinakinggan mo na kami, Lord.
Sinatisfied mo na kami ng presensya. But still, Lord, we asking forgiveness, help, mercy from thee right now. Lahat ng kapatiran, may mga kahilingan sa iyo. I-grant mo ang kahilingan nila. Pakinggan mo, Lord. Mangusap ka sa mga kapatiran. Ibuin ang puso nila ron sila maging tapat, magpagamit yung gawain to help the church, Lord, by means of financial blessing, Lord. May karamdaman, mas pagalingin mo. Lutasin mga problema. Pagpalain mo negosyo, transaksyon na nabuhay pagkitaan nila. Multiply their blessing abundantly, Lord. Dahil pangako mo yan. So nadalangin ang beloved parents in the Lord. Bless their children this moment, my God. In Jesus' name. Sing it, hallelujah. Patong kamay si Olo, ang isa nagkataas. Lahat tayo mag-rebuke with all power and authority. Opo, man na Panginoon, minsan na paulit, ibaba ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Pagpalahin mo at pagkanakaan mo, Lord, hallelujah, galing karamdaman sa problema. I bind the from darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out, children, in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed right now. Problem is blessed, receive healing right now. Problem solving, bless them so much by God. Financially, remove weakness in their life. Believe and doubts, bless them so much by God. Jesus' name, amen. Palakpakan natin, Diyos, may namahal. Anindog ta. Bayaw kamot, may suon. Usog kayo nga pagsinggit, gikas o kasing-kasing. Hallelujah sa Lord! Hallelujah sa Lord! Amen. Mga minamahal, maminaw mo sa ato na announcement. Is ang atong overnight prayer diri. Advance nato. Then, ugma, Lunes, mag-start ng ating sounding. Kaya yung mga sounding team sa una, ganun pa rin kayo mga sounding team. May gusto pa magkuyog sa sounding, pwede gyapon kamo. Mag-pray muna kamo diri sa pastoral. Mga 1 hour, 2 hours before kayo mo sounding. Kasi alas 8 ang sounding eh. Alas 8. Mag-start na alas 8, alas 9 ang sounding. Hindi pwede na maguban ka sa sounding na wala ka prayer. Kasi spiritual battle ito. Amen? Hindi mahipo yung bigyan mo liples kung kulang ka sa dihog o kulang anointing, wala kang fasting. So kailangan wala kang puri. So kailangan may puri kayo. Amen ba? So magkaisa para tayo pagpalain ng ating Panginoon. Then pagka Tuesday ato ng overnight prayer. Tuesday yan. Overnight prayer. Then, pagka December 4, Thursday, atong midweek service. Baliktad ng midweek service natin. Para pagka Friday, makapagpahinga, bakante, dahil ano na yan, ng final rehearsal na po. May pagka-Martes, pagka-Wednesday, may choral pa. May choral practice pa pag Wednesday, December 3 Wednesday, 4 p.m. may choral, may dress rehearsal sila. Ilang uniforme. Di pagka December 4, Thursday, atong midweek service. Pagka Friday, December 5, Friday, December 5 Friday, general practice. May instrumentalist with bana. Adult choir, 1 p.m. May December 5, general practice na po with band. Final na po yon. Adult choir, 1 p.m. Children's choir and youth, ang single choir. Jesus Finest Choir, choral and mimers. Band practice for beloved preachers and beloved workers special number. Yun po sa December 5 na po yon sa Friday. Kasi pag Saturday, maminamahal, lahat na tayo doon ng mga first batch choir ay doon na tayo sa gym ng Liseo.
Alas 6 sa buntag pa, dito na tayo. Kay open na yung gym para mapaaga tayo mag-arrange. So nangihinanglan kami ng dugang ng mga panday, karpintiro. Magdala lang ka muna inyong mga himan para makatabang mo sa gawain dito. Lahat na may mga talento, karoon na ka mo magpagamit. Dito kanto mo sa lisiyo para makatabang mo dito. Dako kayong gawain. Magdagdag kami mga first batch. Kailangan yung mga first batch, mag-alsa mga speaker, mag-arrange na speaker, yung mga kusgan nga tao. Kay danan, marami. Kaya dalion na ito. Hanggang alas 9 lang po sa gabi ang ating dekorasyon, sit up. Hanggang alas 9 lang. Pag alas 10, wala na, sirado na sila. Stricto. Mabuti, pinagbigyan tayo ng alas 7. Kay kinausap naging message tayo sa principal na gagamit sa Saturday. Through Mr. Marian, nagsugot naman yung PE teacher na hindi sila magamit doon sa Sabado sa buntag. Gihatag na sa atong oras, libre, walang bayad. Then sa Friday, inausap kong opisina doon, pwede rin tayo makasulod sa Friday, 6 o'clock sa hapon, para mauna na sit up dito yung trusses at ubang mga speakers. Kaya ugma, mga tuko dito, i-final ko na, kaya magbayad na. O itong mga request natin para ma-final na rin, pati sa security guard na i-assist ng mga marshal natin, nga magkakuha yung masasakyan natin, pati yung mga concession dito. Kaya daghan na kita ipag-final sa Monday. Kaya para wala tayong problemahin, advance po, para smooth na, kaya may sounding pa tayo. Naran, kompleto na. Amin ba? Unsa man na? Pants, mug, sticker, souvenir, may t-shirt, available pala diyan. Business na, business. Amen. May mga pan, may mga mugs, may mga stickers, pin, souvenirs, t-shirt, available daw diyan. Walay utang bayad yan, kaya ang ipalit nyo, itabang na sa gawain. Amen? Kaya mga minamahal, tabang-tabang tanan dire, walay utang. Kaya wag nyo utangin yung pledges nyo, kaya hindi kayo palanginan. I-cash nyo na, ibigay nyo na kagad. So, para palanginan. Nalaman nyo naman. So, ihabol nyo nila sa Pastor House, yung mga pledges, para masitol down na natin tomorrow ang lahat natin mga payables para ma-plaster na lahat. Amen ba? Amen. So, wala naman siguro. Nakasulat na tanan diya. So, ma'am na mahal, manindog na tatanan. Hallelujah. Sa ating closing prayer, ay, special offering pa pala. O nakapamanday adults, kindness. Sa ating special offering, appeal yung mga pledges, ipag-pray natin para palangin ang kamo. Panginoon Diyos, maraming salamat. Hindi magkapatiran, hindi nagsasawa, bigyan ng pledges, special offering. Return the blessing to them abundantly, Lord, with a first prayer, our beloved parents in the Lord, in Jesus' name. Amen. More than I could hope or dream of, you put.
from beloved Brother Boards, Relibo. Pagparin niyo po, mga minamahal. Ulitin ko, December 6, ang ating motorcade. Alas 8 sa buntag, diri ang starting point natin. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher Kuya Andy Binias. Mga minamahal, tayo po ay magkaisa magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan namin pinagmamahal na Panginoon Isus, sa panalangin ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeida sa oras ito, mahal na Panginoon, kami po ay lubos nagpapasalamat sa iyo, aming dakilang Diyos, sa tagumpay na banal na gawain, mahal na Panginoon, simula po sa pag-awitan, joyful song, solemn sunatuloy mo nilangisan, binuhos banal na presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, maging sa patotoo ng mga beloved kapatiran, naging pagpapala sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa banal na presensya na binuhos sa pag-awitan sa mga beloved choir, mahal na Panginoon, na iyo po pinadama yung matamis at yung banal na presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, aming dakilang Diyos, sa pagpaliwanag ng kaputhandog ng siyang susi ng papapala, mahal na Panginoon. Maraming salamat higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita namin napakinggan, mahal na Panginoon, naging pagkain po naming espiritual pang kami patuloy maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa tagumpay ni banal na gawain, mahal na Panginoon, na sa oras ito, aming dakilang Diyos, aming muna dalangin sa iyo sa aming pagpauwi, mahal na Panginoon, sa bawat isang tahanan. Pag-ingatan mo po kami, mahal na Panginoon, yung banal na kapangyarihan, mahal na Panginoon, hallelujah. Samahan po kami hanggang sa aming pagpauwi, mahal na Panginoon. Balik mo kami sa sunod na gawain, mahal na Panginoon, hallelujah. Overnight prayer sa araw ng Martes, mahal na Panginoon. Ibalik po kami kasama po ng mga labid kapatiran na hindi po nakadalo ngayon. Hipuin po ilang puso upang sila aming makasama, mahal na Panginoon, sa sunod na panambahan. Ito pa aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po. Maglaman uhay kita. Just loves you more. Tugma.